Anyway, MG, I will answer you dito. Ikaw lang ang sasagutin ko, wala nang iba. I'm really glad na linagay mo to sa main channel mo. Kasi I can finally attack you with full force. Attack you with full force. Hindi tayo magyoyosi. Kasi walang nagyoyosi sa amin. At, asan na ba yun? May yosi ako dito kaso hindi ako yung naninigarilyo. Ito, meron talaga. Pero hindi sa akin, nakita mo, puno. O, di ba? Hindi ako nagyoyosi. Hindi ako nagyoyosi. Yo, what's up? Tiny Montana in the house, guys. First time yata gumamit ng Zoom. Sabi nga ng tatay ko, kung yung kinikita mong pera ay galing sa madumi, ay wag na lang, di ba? Wag na lang, di ba? Election time. Nung election tangina kasi hindi niya ako nakatanggap, boss eh. Pero nung tapos na, netong tapos na, meron ulit. May mga nagbabayad. Tumatanggap ka. Netong nakaraan, tumanggap ako. Kasama si Nico David, tumanggap kami. Di ba siya? Nadamay ka. Damay, no? Shoutout kay Nico David! Ayos. Tangina mo, Nico David ha. Putang ina mo, kaya masamang tao ka. Hindi ko lang makukuha yung kung kailan ko isushoot yung pera, pero isushoot ko yun sa brief niya. Hindi lang nakuha dito ng buo. Ipopost ko dito, dyan ko sinut yung pera, tapos nag-move on na ako sa pangalawang dancer. Hindi ko maintindihan kung paano nakatayo yung edits nila sa 4 minutes na kanta na wala namang nagpapatayo doon. Parang wow! Eto kay Makagago. Take it to your grave. Putang ina mo! Putang ina mo! So what's up sa mga kahombre ko dyan? Makagago, what's up man na naman nga pala to. At syempre mga kahombre ko, alam nyo na. Today is the day kung saan matutunghayan po natin ang taong nagkaroon ng downfall sa kanyang career. Career ender. Hindi dahil sa siniraan siya ni MG, kundi dahil naglabas lang si MG ng mga totoong kasagutan sa mga false accusations niya sa akin. And then anong ginawa niya? He took the L, but he never walked away. He took the L. Pero biglang may nakientrang kaibigan niya. Sayang, hindi ko na sana to ilalabas. But it happened. Anyway, siya po ang the biggest deceiver, the master of deception, the panghe, the paawa card. Activated na. Putang ina mo! Pero hindi pa po activated yung PWD card. Malapit na. Walang iba kundi si Nico Panghe David. Mga putang ina nyo kayo. At sinamahan po siya ng the biggest bully. Low-key na bully. Putang ina mo! The biggest superhero. At ito pa, the biggest enabler. Sa buong social media na bumalik para sa clout. Kaso nagkamali po ng kinampihan. The biggest tagapagtanggol ng maling tao. Nakakapanghinayang Doc Ada. Kala mo tapos na, ha? Eto yon.
kahombre ko, follow nyo rin ako sa Facebook page ko. Sino ba mga kahombre ko? Si Doc Adam. Doktor na may mataas ang followers. Initially mga kahombre ko, to tell you the truth, nanunood talaga ako sa tao na to. Yung content niya na pang-medical ay nagagawa niyang maging entertainment. Nagagawa niya po itong lagyan ng mga spices na hindi ko nakita sa ibang mga vloggers na doktor. So, hindi siya boring. So, para sa mga utak na katulad ko, it was fun. Until lumagpas po siya sa pagiging doktor niya. At nagsimula na po siyang tirahin at tumira ng mga influencers. And now, nagkandaleche-leche ang buhay niya at unfortunately, may nakabangga din siyang mga tao na matataas. Dahil sa pinaglalaban niya na hindi natin yan kokomentan. Dahil labas yan sa argument natin today. At yan ay mas mataas pa sa akin. So, hindi ko yan kayang pag-usapan at wala rin akong alam dyan. Okay? Pero yon mga kahombre ko. Si Adam po ang tumulong kay Nico David nung kinasuhan namin siya ni Jonah. Putang ina mo! Alam na ng lahat yung storya na yan. MG, pinakawalang yang tao sa social media. Jonah, ang trip-trip ni Nico David na wasakin everyday. Sabihan ng pangit. Malaki yung puwet ni Commander. Mabahong kike. Kantuta. Susumo. Patikim, pek. Tanggalin mo yung charity na yan, di ba? Tang ina gago. Mga bobot, walang bulbol. Mukha mo, sobrang pangit. Ang napasukang tite, counted lahat, miski mabahong kike. At yung puwet ng kanyang favorite na Sri Lankan, want to sawang love making, call it Anli Kantutan. Siyempre, yung wave ay nag-against kay MG at Jonah. Pangalan ko pa lang, kahit wag na kayo mag-research, clear yun sa inyong lahat na gago at tarantado ako. Nadali kami ng tidal wave. Dumating si Doc Adam, lalo pong nagkandaleche-leche. Tinanggap ko yan, pero the story begins here. And it's not gonna be good. Ngayon, para sa mga fans ni Doc Adam, make sure na fan ka pa rin niya after ng video na to. It's gonna be a long ride for you, Doc Adam. Makikita mo ng ayos kung bakit ang isang tubero lang, ang meron lang tinatawag na street smart, ang may kakayanan na wumasak ng isang dekalidad, may pinag-aralang tao na tulad mo. Kasi kapag hindi mo field, hindi ka dapat nakikientra. Kapag hindi mo forte, tumahimik ka na lang. Kapag hindi mo alam ng totoo ang storya at naging one-sided ka, magiging Doc Adam ka. This doctor, mga kahombre ko, is trying to enable this guy again. Si Doc Adam po yung naging motibo kung bakit lumaki ang ulo ni Nico David. Si Doc Adam ang motibo kung bakit nalagay sa gantong alanganing posisyon si Nico David. Parehas sila ng mindset, parehas silang mag-isip na hindi dapat tayo magpapatalo kahit kailan. Yun. Kahit mali, it doesn't matter. Wasakin natin yan si Makagago para makuha natin yung spot na yon. Para dun tayo sa field na yon kasi maraming views doon. Akala mo hindi ko alam yon? Alam ko yon. Sabi ko sa'yo, hindi kakayanin ng utak mo, respeto sa utak mo kasi walang kwenta yung utak ko eh. Pero hindi kakayanin ng utak ng katulad ko na super transparent sa mga tao na durug na ang pangalan sa social media, pero nagrepent at nagtatry mag-change ng character, nagkakaroon ng character development, ang isang tulad mo na doktor na walang kinalaman sa ganap pero nakikisawsaw. Hindi mo to kakayanin, Doc Adam. So, ang status po ng tao na ito ay ito. Binura niya to, take note. Pero sineryoso ko to at sineseryoso ko to, mga kahombre ko. Bakit? Malalaman nyo. Oy, Makagago. Sa palagay ko, ang daming mali sa videos mo tungkol kay Nico David. Kailangan ko yatang bumalik para ipakita yon sa tao. Mag-ingat ka, Makagago. Nakatingin ako sa'yo and alam mo kung ano ang nangyari sa dating eksena natin. Or do I need to remind you? Doc Adam, uulitin ko sa'yo. Hindi ako natatakot
sa mga alegasyon na peke ni Nico David sa akin. At kung may sasagutin ka, make sure sasagutin mo lahat ng point na sinabi ko. Putang ina mo! Kasi kung hindi siya valid. Sagutin mo lahat. Naglabas ako 100 million % evidences yon. At Doc Adam, mas alam mo ba ang buhay ko? Now, this is the argument tungkol sa peke na alegasyon na binibigay sa akin ni Nico David for 5 years. Everyday content ako ng bata mo, Doc Adam. Anong masasabi mo doon, di ba? Ikaw kasi ang may kasalanan nun. Putang ina mo, kaya masamang tao ka. Hindi mo malunok yung pil ng pride. Ikaw ang tumulong sa kanya. Binayaran mo si Atty. Libayan, kinuha mo si Atty. Libayan para tulungan siya na makalabas sa kinaso namin, tama? And now, hindi mo malunok yung pil na yun. Kasi hindi ka marunong umaccept ng defeat. Putang ina mo, kaya masamang tao ka. And now, you will accept that by force. Kasi kahit kailan, hindi nyo na malulugmok ang pangalan ni Makagago. Ang mga kahombre ko ay 100% full support na sa akin ngayon. At hindi nyo na malulubog kahit kailan ang pangalan ng isang tao na durug na durug na durug na. Wala na akong idudurog pa. Instead, ang durugin mo ay yung may character development na MG, which is ngayon yon. Magpatotoo tayo. Game. Sabi mo, ang daming mali. Sa lagay na yan, mas marami ka pang alam sa buhay ko. Maglabas ka. Gusto ko yan. Hihintayin ko yan. Si Nico David nga hindi makasagot sa mga perfect allegations and real allegations ko sa kanya. Laban sa peke niya sa akin. Ikaw pa kaya? Ikaw ba si Nico David? Wala ba siyang bayag na harapin lahat ng mga akusasyon ko naman sa kanya na totoo? Tapos ikaw ang mag-iimbento ng something? Papaikutin mo? Sabi nga ni Boss Caillou, hindi na ito yung field na iniwan mo 3 years ago. Makagago Wazapman is a different person now. Nagkamali ka. Putang ina mo, kaya masamang tao ka. And now you will be destroyed by your own action. Tulad na nangyari kay Nico David. Kailangan ko yata bumalik para ipakita yan sa tao. Bumalik ka! Anong ipapakita mo sa tao na hindi pa nila nakikita against me? Meron pa ba? Mag-ingat, Makagago. Nakatingin ako sa'yo. Alam mo kung ano ang nangyari sa dating eksena natin. Do I need to remind you? Doc Adam, alam ko nangyari. Naniwala ka sa isang taong mali. At syempre, dahil nandun ang clout, yun ang sinuportahan mo. At nabaon ako doon. Hindi kasi ako makapagsalita. Hindi ko ma-defend yung sarili ko dahil hinahawakan ako ng manager ko, Doc Adam. Ngayon na nakapagsalita na ako, wasak kayong lahat. Wasak kayong lahat sa mga pekeng alegasyon na binigay nyo sa akin. Naintindihan mo? With facts. Hindi to basta invento lang. Tulad ng ginagawa mo ngayon. Putang ina mo, kaya masamang tao ka. Maglabas ka. Ilabas mo lahat detalyado. Yan ang challenge ko sa'yo. Humanap ka ng butas sa akin na hindi pa alam ng mga tao. Na hindi ko pa napagsisihan. Humanap ka. Humanap ka ng baho ko about my personal life. Pinapayagan kita. Go, find one. Hindi ako magkakaso sa mga ganyang bagay. No! Humanap ka, ilabas nyo. At makikita mo kung gaano ko kalinis na tao sa totoong buhay. Gusto ko yan. Gawin mo yan, Adam. Hihintayin ko yan. Kahit hanggang kailan. At kung naghihintay kayo na ako ay magkaroon ng downfall o mabigla lang ako, tulad ng dati kong ginagawa, mali kayong dalawa. Hindi nyo na ako kahit kailan mabebait upang ibalik yung rage ng old Makagago. Huwag mong kakalimutan, nandyan na ang misis ko, nandyan si Boss Caillou, nandyan si Atty. Libayan. Itong si Nico David, mga kabatas natin, ilang beses na siyang tumira below the belt. Hindi ko lang pinansin. Pinatawad ko lang, mga kabatas natin. Eventually, iiyak na naman, no? Even my legal profession, tinitira niya na, that's not right, that's not proper. Tapos sasabihin niya, kaibigan ko. Hindi ko kaibigan yan. Siguro nung umpisa, I was considering it. But when I got to know him, no way. Siguro mas magiging kaibigan ko pa si MG. Alam niyo kung bakit? What's the big difference? Because MG is real. Totoo siyang tao. Hindi na makakawala
yung rage ng makagago na yon. Tapos na yon, Doc Adam. It's about this now. 10 buwan nang nagbago si makagago for your information. Pero mga kahombre ko, seryoso to. Mag-ingat, makagago. Nakatingin ako sa'yo. For me, this is a threat. Tinanong ko ito sa misis ko and kay Boss Kayo. And this is a threat for me. So, mga kahombre ko, alam nyo naman yung pinasok ko na mundo ngayon. Although, nasa debunking world na tayo. Hindi na sa this, tira, wala nang ganon. Pero ito pong salita na to, na mag-ingat makagago, nakatingin ako sa'yo. Ito ay isang malaking threat sa buhay ko. At ito po ang pinakaunang beses na nagkaroon ako ng ganitong klase na threat. And I am very worried. Sobrang worried ako, mga kahombre ko. I have 3 kids and a wife, a happy family. Pero this is a very, very big threat for me. Mga kahombre ko, ito, sa totoo lang, madami akong binanggang tao, madami akong nabanggang tao. Lahat yon, nagsorry na ako. Nagkapatawaran kami. So now, isa lang yan lang ang natitira na talagang ayaw umamin sa kamalian niya na binato niya sa amin. Sa akin lalo. For 5 years. Pero Doc Adam, bakit ako threatened sa sinabi mo na to? Kasi isa kang doktor. Tapos nasa ibang bansa ka. Napakadali lang na ipatrabaho mo ang buhay ko. Putang ina mo, kaya masamang tao ka. Kaya mo ito binura. Kasi nabigla ka sa in-status mo na to. Mga kahombre ko, if I die, alam nyo na si Doc Adam ang dapat nyong sisihin. At si Nico David. They are threatening my life dahil sa sitwasyon na binild nila. Pero hindi ako natatakot sa'yo, Doc Adam. Hindi na ako magpapaalila sa mga tulad nyo na mga banyaga. Kalahati man ang dugo kong maharlika na Pilipino. Pero hindi na ako magpapaapi o magpapakababa sa mga tulad nyo. Tapos na ako dyan. Naranasan ko na lahat yan nung nasa Italia ako at nasa England ako kung paano nyo maliitin ang mga Pilipino. Mga kahombre ko, mga OFW, alam nyo yung sinasabi ko. Gantong kaliit ang tingin nyo sa aming mga Pilipino, ganyan. Tapos sa sarili nyong bansa, tahimik lang kami. Tapos dito sa bansa ko, tatakutin mo ko ng ganyan? I am afraid. Pero hindi ako takot na lumaban sa'yo. Duduraan pa kita sa muka. Ganyan ang tunay na Pilipino. Tapos na ang Pilipino naluluhod sa inyo. Never. Hindi na. Tapos na. Ito ay bansa ko. Hindi ako makakapayag na ibaba ako ng isa lang na tulad mo. Hindi ako matatakot sa'yo. Ganda pa oh. Alam mo kung ano ang nangyari sa dating eksena natin. Or do I need to remind you? What? Ano ang dapat mong i-remind sa akin? Na ini-stress mo ako? Na natakot kuno ako sa'yo? Hindi ako makasagot dahil nga sa manager ko? Hindi ako magpapababa sa'yo, Doc Adam. Ikaw ang bumaba sa Pilipino. Ikaw ang bumaba sa Pilipino. Dati pa yan, mga kahombre ko. Bibigyan ko kayo ng magandang analysis. Gumawa yan ng video si Doc Adam against sa akin. Hindi ako sumagot dyan sa tao na yan. Kasi talo na ako eh. I lost. Pinagtulungan ako, mga kahombre ko. Tas tinalikuran nyo akong lahat. Kasi wala eh, napaniwala kayo na peke ako. Na totoo lahat yung pinagsasabi nila. Tinalikuran nyo akong lahat. Gumawa din si Doc Adam ng video. Makikita nyo po sa video na to na kinain niya lahat ng sinasabi niya. Parehas silang magkaibigan. Alam nyo ba, mga kahombre ko, yung tinatawag na armchair diagnose? Yan ang ginawa niya sa akin. General practitioner ka. Hindi ka psychiatrist para indirectly mo akong akusahang na may narcissistic personality disorder. Linis at hugas kamay ka pa. Sasabihin mong hindi. Pero all the time na tinitira mo yung argumento ng narcissistic personality disorder at pinapaliwanag mo sa mga tao yung symptoms sa videos mo, walang isang segundo na hindi nawala dyan yung picture ko. At sinasabihan mo ko ng nakikitaan mo ko ng symptoms. Coming from a doctor, mga kahombre ko, na hindi psychiatrist. Clarify, I am not diagnosing Mr. Makagago or implying
Oh. I'm not diagnosing Maagago or implying that Mr. Maagago has narcissistic personality disorder. I'm only talking about the symptoms of narcissistic personality disorder. Hindi ba yan din yung issue kay Doc Farah? Tapos may pick ni MG. Hindi ba yun din yung ina-argue nila doon sa kabila? Narcissistic personality disorder na nakita ko sa video niya. Oh, sa video niya. Na nakita ko sa video niya. He's not diagnosing the guy. Yeah, parang ganito sinabi niya. No, hindi ko naman sinasabing gumawa ka ng krimen. Ang sinabi ko lang magnanakaw ka. Nakita ko lang ng ganun ka. Hindi ko naman sinasabing gumawa ka ng krimen, no. Ang sinasabi ko lang yung mga traits ng pagiging scammer is nasa iyo. Hindi niya naman diagnose, ha? Napansin niya lang yung symptoms. Kaya diyan yata siya natira ni Doc Farah. That's a contradiction, that's a self-defeating statement. Yes, you diagnose him. Hindi ka psychiatrist para sabihan mong isang tao ng ganyan. Ngayon, tol, ako, I did my analysis sa personality mo, and I think you have a personality disorder called narcissistic personality disorder. Putang ina mo, kaya masamang tao ka. This is against your oath. Proper ba yan sa profession mo? Doon sa mga disclaimer na yon, kapag nagkakaroon ba tayo ng disclaimer, ibig sabihin hindi na ba tayo pwedeng kasuhan? Hindi ho protection ang isang disclaimer para hindi ka makasuhan. Kasi ang titignan pa rin ay yung ginawa mo o yung overt acts. Sinabi ho doon ni Doc Adam na wala daw siyang intensyon para makapanakit, no, ng damdamin financially, no, blah 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 blah. Yun ang sinabi niya. Pero sapat ba yon? Hindi ho yun sapat. Hindi ka ba nagva-violate ng code of ethics nyo sa ginawa mo na yan sa akin? Sa old makagago. Kahit sa bandang yon, mga kahombre ko, napaikot-ikot niya kayo. English kasi. Puti kasi. Doc Adam, hindi na e-epekto yan ngayon, naintindihan mo? Kasi ngayon, mas matalino na ang mga kahombre ko. Hindi porke puti at nag-i-English ka, yun na yun. Sa totoo lang, kumukuha lang kayo ng viewers dito sa Pilipinas exactly tulad ni Foreign Germs. Bakit hindi kayo mag-vlog sa mga bansa nyo? Kasi hindi kayo mapapansin. You are just an ordinary doctor. I've been in your country too, sa England. I know, hindi ka mapapansin doon. Nakukuha po kasi ng napakadali ang puso ng mga Pilipino, lalo na pag puti, lalo na't nag-i-Ingles. Okay na yon. Okay na yon. Goods na mga Pinoy doon. Kasi wala na parang, grabe, totoo nga to, English to Dati, Doc Adam, 3 years ago, yes. Ngayon, ang mga kahombre ko at yung mga kamatis ni Nico David na nasa akin ay lumawak na ang utak. And now, your fans will become my fans too. You'll see. Putang ina mo! At ganito pa yan, mga kahombre ko. Nagbigay pa siya ng disclosure sa video na yan. Sasabihan mo pa ako ng bully. Kasi isa daw yan sa symptoms, mga kahombre ko. Bully. So ngayon, mga kahombre ko, may ilalabas ako. Mga screenshot ng tunay na bullying galing kay Doc Adam. Doc Adam, maybe. Hindi ko lang alam kung pwede ba magkaso ang foreigner sa bansa natin. Pero ewan ko. Kunwari kakasuhan mo ako ng Privacy Act. No. Because you are threatening me in that message. It's only right to defend myself and tell people of your bullying against me. Tingnan po natin ang screenshot ng kanyang message sa Instagram ko. Nagsimula po ng medyo matagal na yung messages ni Doc Adam sa akin. Initially, wala naman. Maganda naman, mga kahombre ko, yung messages namin. Tungkol nga sa na open niya nga na siya ay English, parehas daw kami ng t-shirt. Siyempre, sabi ko, sa Basingstoke ko yan binili. No, nasa England pa ako, normal lang yon. So, I understand. Naging medyo magkaibigan kami. Ilang araw kaming magka-message. Ito si Doc Adam. Okay, mga kahombre ko? Hindi ko na po siya na-replyan. Ang ganda na nung usap namin. Bye, Doc. Ingat ka lagi. God bless you. And now, nung tinitira na po ako ni Nico David, nagbago ang hangin. Hindi ako makasagot dito. Take note, hindi ako makasagot dito. Debate. That's what the masses want. I'll give you the platform on my channel. Let's do this. I'll do content on this, but I think it's better
you're both involved. You could even do a public apology if you want. Isa lang po ang gusto ng tao na ito. Ang gusto ng tao na ito ay clout. Ang ginawa ko dito, mga kahombre ko, inirestrict ko na to. Kasi ito na yung moment na pinagtutulungan ako. Dahil hindi ako nasagot, dahil again, alam nyo na, paulit-ulit na. Pinagtulungan ako eh. Kung sakali man na umattend ako dito sa debate ko no, sa channel niya, alam nyo na yung mangyayari, mga kahombre ko. I would be destroyed. Huwag niyong kakalimutan, hindi pa po nawawala ang malupit na kalipakan. Nasa baba, pin comment, try nyo lang, register tayo. Piso lang! Burn months pa ngayon. Man, kailangan mo yan. Try mo na. Dalawa lang ang choice. Meron o wala. Super easily. Dahil yung makagago na yun, wala namang kasing utak talaga yun eh. Walang critical thinking, wala. Tuloy-tuloy lang, banat lang ng banat. Bata, isip bata. Yan ang totoo sa makagago na yon. Walang kwentang tao, walang kwentang personalidad. Pero ngayon nila itry. This is a different me. So hindi ako, wala. Kita nyo, hindi ako nag-reply. Inirestrict ko na po yan sa Instagram ko nung panahon na yan. Because this guy was giving me a big stress sa utak ko. Pandagdag, tandaan nyo, napakalakas ng tao na to dati, mga kahombre ko. Buntis sa misis ko nung panahon na yan. Sobrang tindi ng stress. Tandaan nyo, dinamay ni Nico David ang misis ko. Hindi ko lang mahanap yung clips, pero Nico David, i-public mo. Kung matapang ka talaga, yung lahat ng videos mo against sa akin, i-public mo. Tignan natin kung gaano ka kasinungaling talaga. I-public mo. I dare you, i-public mo lahat yung mga videos na yon. Diba? Kung sino nagsasabi ng totoo sa hindi sa atin dalawa. After a while, nag-message siya ulit sa akin. What's your plan on Battle of the YouTubers? You doing another? Would you be interested in a sponsor of event? If so, what price would you want? Just putting feelers out for a friend. Adam, hindi ako sumagot. Kita nyo, hindi ako nasagot. After siyempre mga kahombre ko sa panahon na to, tira si Nico David. Huwag yung kakalimutan, everyday, di ba? Di ako sumasagot. Ang sabi niya, lol, loser. Wala, hindi ako nasagot ha. Hindi ako nasagot. And then, nag-message siya, neto lang, mismo. Hey, good videos, much better editing. I reckon you probably need to talk to Nico and bury the hatchet. The last thing you need is to waste your time in the Filipino courts again. Ayan! Lumabas na ang pinakamalaking enabler sa buong Pilipinas. Well, sa buong mundo. Wala naman siya dito eh. Wala siyang bayag to say these things dito sa Pilipinas. Kasi marami siyang inapakan na mga tao. May mga tao siya na tama lang na inapakan, pero may mga tao din siya na hindi tamang inapakan niya. Before, uulitin ko sa inyo, napakalaki po ng platform ng tao na yan. Kaya pag meron niya na feature sa videos niya sa YouTube, durug talaga. Makikita nyo, pinapag-usap ako kay Nico David para daw hindi ako kasuhan ni Nico David. Ano ang ikakaso mo sa akin, Nico David? I am just here stating facts. At nandito lang ako para itama yung mga mali na sinasabi mo against sa aming lahat. Sa akin, kay Jonah, at kung kani-kanino pang mga influencers. Para sabihin sa mga tao na napakalaki mong sinungaling, deceiver at user ng PWD card at paawa card. Anong pwede mong ikaso sa akin, Nico David? So after po na mag-message sa akin ni Doc Adam, bigla niyang pinost itong post na to na dinilit niya agad. So sa mga nagsasabi na poser yan, that's him. Kaya kami na-threat. Nasa ibang bansa siya, may pera siya, pwedeng-pwede niya akong ipatira. Uulitin ko, if I die, ito yung public confession ko. If I die or something happens to me, sisihin nyo yan tao na yan, mga kahombre ko. Sana, pagka nasa kabilang mundo na ako, pagtanggol nyo pa rin ako. Kasi wala eh. Kailangan kong ilabas ang totoo. Kasi nadehado kami ng 5 years. Pinagtulong-tulungan nila ako. So I need to state my facts. Yung totoo. Hindi imbento, mga kahombre ko. Tapos na tayo dyan. Natuto na ako ng lessons dyan. Mapapansin nating lahat na nag-post ako ng ceasefire. Alam nyo na, nakita nyo na. Kung saan sinasabi ko na hindi na ako magpo-post ng part 3. Kasi no point na anuhin yan, na gawin yan or i-post yan, kung sakali po na hindi nasasagot si Nico David. Kasi sabi ko, hindi ako tulad ni Nico David. Kasi hindi na ako maiiba sa kanya
kung titirahin ko siya everyday for 5 years din. Kaya hindi ko yan ginawa. But then, the story and history will tell another thing. Diba? Ganyan yon. Eto pa, mga kahombre ko. Pagka-post ko nung ceasefire status ko, nag-post siya bigla ng L. So he was just waiting for that moment. Kasi takot po yan, mga kahombre ko, sa sarili niyang multo. Kapag nagrepent ka na, inamin mo na lahat na puro peke lahat ng binitawan mo sa amin, sa akin, kila Jonah, lahat yon peke, tulad ng pinakita ko na, at sagutin mo lahat ng allegations ko sa'yo, at aminin mo na tama lahat yung allegations ko sa buhay ko, okay ka na. Wala naman akong problema eh. As long as linisin mo yung dumi na ipinakalat mo sa akin, tapos na tayo. Hindi ako katulad mo, Nico David. Naaaraw-arawin kita for what? I have a life outside this. Eto pa, after ng kaganapan na yan, nag-post si Nico David ng L, nag-message na si Doc Adam. Yun na yung message ni Doc Adam. After nun, nag-post siya yung threat post ni Doc Adam. Pagkatapos nun, sumagot ako, nadurog siya. Nung nadurog si Doc Adam, dahil sinagot ko siya, tas nagbura siya ng post, doon na nag-status si Nico David ng sorry post niya. Coincidence ba to? Gagamitin ako ni Doc Adam kasi ako yung naiisip niya na easiest platform para bumalik sa social media, mga kahombre ko. Yan ang strategy niya. Kasi laos na siya eh. Gusto niya nang bumalik sa pagsa-social media dito at gamitin at gatasan ng gatasan ang Pilipino. Hindi ka na kailangan dito. Madami ng doktor na nagva-vlog na mas mahusay pa sa'yo. Na hindi nakikisawsaw sa mga issues ng may issue. Na hindi enabler. Na hindi doktor na tulad mo. Mga doktor kasi dito sa amin, sa bansa namin, ay tuwed Dr. Willie Ong. At napakarami pang ibang doktor. Na hindi na kailangan magngangawa sa social media, manira na mga influencers. So, hindi ka na needed sa bansa namin para mag-video-video ka about sa politika dito sa amin, sa bansa namin, about sa medisina namin. Meron ng mga doktor na naghahandle dyan, mga Pilipino. Mas katanggap-tanggap yon, Doc Adam, kesa sa'yo. Pilipino kami, hindi kami kay para makinig sa inyo. Tapos na yung era na yon, Doc Adam. Yang mga gusto mong sabihin, sa bansa mo yan sabihin. Huwag dito sa amin, okay na kami. Okay na. Marami ng doktor dito, Adam. Doktor na definitely mas mahusay sa'yo. Doktor na hindi bumababa sa libelo ng isang tubero para makipag-argument. Mga doktor namin dito, hindi ganyan mag-argument tulad mo, pambata. At mga doktor na kahit kailan hindi lumalabas sa field nila bilang doktor. Ito, mga kahombre ko, ay yung mind games ni Nico David. Paawa card, na-activate niya na. PWD card na po yung susunod. Abangan nating lahat. He has been exposed for being deceiver and sinungaling hanggang sa kaduluduluhan ng karir niya. Talagang pinapakita niya pa rin kung anong klaseng tao siya. Mga taong sinaksak patalikod ni Nico David. Pero bago yan, tandaan muna natin, ang mga nagtanggol kay Nico David back in the day, na hindi man lang inalam kung ano yung kaganapan sa sitwasyon na yon. Talagang pumunta agad sila kay Nico David. Kasi wala, si makagago ka lang naman. Tama naman, wala naman akong kwentang tao eh. Doc Adam, Senpai Kazu, Gloco, yan yung mga tao na yan na tumulong kay Nico David. Senpai Kazu, Gan. Meron pa, si Atty. Libayan. Siyempre, naging kakampi nila yan. Pero finally, natauhan din si Atty. Libayan. Hindi ko kaibigan yan. Siguro nung umpisa, I was considering it. But when I got to know him, no way. Gan. Merc? Gan. Wala na. Natira na lang si Doc Adam. Hindi ko alam, Doc Adam, anong klaseng utak ang meron ka. Kasi dapat, bago ka nagngangawa sa social media, nag-isip ka muna. Dapat nag-research ka kung sino na ang makagago na kaharap mo ngayon bago ka umatake. Ito pa, mga kahombre ko. May isisingit pa ako, Doc Adam. Gusto ko sagutin mo to ng tama. Paninigarilyo niya, hindi niya maamin sa tao. Pero huling-huli na, hindi pa rin naamin. Hindi ako nag-yosi. Hindi ako nag-yosi. Hindi ako nag-yosi. Joke lang. Yo, what's up? Tiny Montana in the house, guys. Oy, Tiny, kuya.
First time yata gumamit ng Zoom din. Sa isang video niya, laban sa akin just now, umamin siya, Doc Adam, na bayaran siya. Tumatanggap ka. Netong nakaraan, tumanggap ako. Kasama si Nico David, tumanggap kami. Okay, so, totoo naman yun. I did. At marami pa yan na urong sulong atras abante, exactly tulad mo, Adam, nagpo-post, nagbubura. Walang paninindigan. At for your information, mga kahombre ko, hindi po sincere ang paghingi ng apology ni Nico David. Nag-status lang siya ng mahaba, pero he never really repented. Hindi po siya nagrepent. Wala siyang ginawa, kundi inamin niya lang na may mali siya sa politika. Pero hindi niya po dinisclose. Tandaan nyo, magaling siyang mag-deceive. Magaling siyang magpaikot-ikot ng sitwasyon. Pinapaikot niya lang yan. Pero sa totoo lang, tulad nga ng sabi niya, Actually, hindi ko naman inaamin yun or hindi ko rin dinideny yun. Sabi ko lang, kayo magpatunay. see, ganyan po siya mga kahombre ko. Huling-huli na, pero hindi pa rin talaga magpapahuli. Doc Adam, ano naman po ang masasagot nyo dyan, Doc? Hindi alam pala, Doktor, abogado ka rin. So sige nga, sagutin mo yan. Gusto ko yan. Isa pa, mga kahombre ko. Alam ko, kayong lahat ay naghihintay para doon sa confession nitong babae na to sa akin. Hindi ko pa makita na ito yung panahon para ilabas ko yan. Kasi mga kahombre ko, malay nyo, magrepent talaga si Nico David. Ayoko na kasing mag-state ng kalokohan Hindi tayo sure kung nag-uusap ba sila ni Doc Adam. Ewan ko. Ayokong i-disclose yung part na yon. Pero kayo na sa mga mata nyo yung magdesisyon kung nag-uusap ba sila. Pero ako, wala akong i-disclose sa part na yan. Pero for me, ito talagang totoo. Ang may kasalanan talaga dyan ay si Doc Adam. Pinalaki niya ng sobrang ulo ng tao na ito. Doc Adam, huwag kang makisawsaw, makiepal o saluhin ang isang tao na tulad ni Nico David. Kasi nagkakamali ka ng pinagtatanggol. Doon ka sa field mo. Huwag ka dito. Ito ay field ng toxicity. Hindi ito bagay sa'yo. Huwag mong dumihan yung utak mo na napakatalino. At sobrang respetado ka pa rin sa akin kasi isa kang doktor. It was never an easy job to be in your place now. Hindi siya naging madali sa'yo. And I know that. Kasi hindi ko talaga kakayanin yung pinagdaanan mo, lalo na sa pag-aaral pa lang, wala na. Hindi ko kaya yan. So, wag kang makialam sa field na to kasi hindi mo talaga to field. You should let this guy repent and learn his lessons bago kayo maki-entra. Hayaan mo na madama niya yung karma na 5 taon niyang hinihingi kay MG na hindi ko siya pinansin. Hayaan mo. Alam mo kung bakit? Kasi kapag tumuloy ka na ilagay yung sarili mo dito, mahahawa ka rin sa karma ni Nico David. Wala ka namang mailalabas sa akin, Doc Adam. Ano ba ang kaya mong isagot sa facts kay MG? Diyan ako na-excite. I want to see. Gusto ko yan. Makagago lang ang pangalan ko, pero si Nico David ang sumalo ng makagago na yon dati. Now, I am a totally different person. Kita mo naman yung mga kahombre ko. Look at the comments. Magbasa ka. Doktor ka pa naman, parang di ka nagbabasa. No research. Umentra ka lang sa laban nang hindi mo alam kung ano yung kalaban mo. Minsan, parang mas gusto ko pang maging tulad ko na street smart kesa maging ganyan Doktor, ang taas ng pinag-aralan mo, tas ganito lang. Binabaon ka lang ng isang makagago na tubero, walang kwenta. Ganun ba yon? Doc Adam, ito ang last ko sa'yo. How about this? Itong medical na to. Nakita mo to? Doktor ka, pwede mo siyang i-post, tingnan mo. Alam mo ba na munti ka ng malaglagan ang misis ko sa pagtira-tira sa akin ni Nico David? Ha? Hindi ako makasagot. Lahat kasi ng yon ay puro fake allegations sa akin. Dinugo na po siya nung siya ay nagbubuntis. Dahil sa sitwasyon na yan, Doc Adam. Mapapansin nyo, mga kahombre ko, na yung misis ko ay comment ng comment sa mga post against kay Nico David. Totoo lahat yan. Sobra siyang mainit sa tao na yan. Ako lang nagsasabi sa kanya, wag na natin yan kasuhan. Kasi social media to Ganon talaga. Wala tayong magagawa. Muntik na akong mawalan ng anak dahil sa stress na binigay ng tao na yan sa misis ko. Bakit? Kasi dinamay niya ang misis ko sa mga tira niya sa akin.
May nasabi pa yan. Titigil muna ako kasi manganganak na daw yung misis ni MG ngayon. Kasi nagpo-post ako, mga kahombre ko nun eh. Titigil muna ako ng pagtira kasi manganganak na yung misis ni MG eh. Pero, pagkapanganak, maglalabas ulit ako ng video para dagdag stress sa misis niya. Sinabi yan ni Nico David. Kung may bayag ka, Nico David, ilabas mo yon. Huwag mo burahin. Sige nga, i-publish mo. Kung totoong may bayag ka, ganyang kasama yan tao na yan, Doc Adam. Pinagtatanggol mo yan. At kayo, mga fans ni Doc Adam, fan ka pa rin ba ni Doc Adam ngayon? At ni Nico David ngayon? Anong paliwanag mo dyan, Doc Adam? Kasi total, magaling ka namang mag-armchair diagnose. Sige nga, anong masasabi mo dyan? Namunti ka na malaglagan ng misis ko dahil sa mga tira niyan sa akin at sa misis ko ni Nico David. Anong sagot mo dyan, Doc Adam? Sige nga, kung sasagot ka, sagutin mo lahat. Kasi pag di mo masagot lahat, then you lose big time. Mawawala ka sa internet. Hindi ka na makakabalik. Tulad ka na ni Nico David. Wala nang maniniwala sa'yo. This is a losing battle sa'yo. Kasi hindi mo to feel. Edukado ka lang. Parehas kayo ni Panghe. Hindi nyo kahit kailan kakayaning mapataob ang isang durog na tao at pangalan sa social media. Look at me, man. I am the biggest loser. Battered na tao. Wasak na tao sa social media, man. Ano pa ang kaya mong wasakin sa akin? Look at me. Look at my life, man, sa social media. I am a nobody. Ako yung tipo ng tao na durug ng reputasyon sa social media. Na nagpakita pa ng bayag sa social media nung bata pa ako. Haharapin ko lahat yan sa mga anak ko. So, I am a destroyed man. What else can you say about me? Pinipilit ko na ayusin ang karakter ko. Character development. Para hindi naman ako ganong mapahiya sa mga anak ko na meron akong redemption arc. Para hindi naman ako ganong nakakahiya na sobrang talunan ko naman sa magiging kwento at paliwanag ko sa mga anak ko. Now, this is that time. Hindi nyo kakayanin to. Kasi Makagago What's Up Man will only tell the truth. Because the truth will set you free. Ang sarap mabuhay ng totoo ka. Mga kahombre ko, this is not yet the time para ilabas yung pinakamalalim na baho ni Nico David. Kasi naaawa din ako sa tao. Okay na yon. This shouldn't be happening kung hindi dahil sa Doc Adam na ito. Pero mga kahombre ko, bakit meron akong feeling na pinag-uusapan nila to? Bakit? Nico David deserves na mawalan ng subscribers sa YouTube channel niya. 411,000 subscribers na lang siya. Pabagsakin niya ng 400,000 para matuto talaga. Maybe, sa pagkakataon na yon, mga kahombre ko, talagang magrepent yan at aminin niya sa video lahat ng kasamaan at kamalian niya sa amin. Tulad ng ginawa ko. For 10 months now, nagre-repent ako. Plus 2 years ako nawala sa social media. Doon pa lang nagrepent ako sa misis ko with the help of Boss Cayo and Attorney Libayan too. One love. Good fucking fights.